Alright, bago tayo matulog, dumaan muna tayo dito sa Matina Crossing River. So itong Matina Crossing River ay isa rin to sa suki ng baha, no? Yung mga mag-overflow talaga dito, flash floods. And katunayan dito, nung mga nakaraang taon, like 2 years, mga isang taon, no? Magto 2 years na yata, dito rin tayo nakapag-vlog din tayo dito, gawa nung nag-overflow itong itong ilog na to. So hanggang doon, no? Abot talaga, lagpas na tulay, oo. Lagpas na ito, hindi siya madaanan. So kapag lalagpas siya ng tulay, ibig sabihin noon, expected na wash out din yung sa mga kalupaan diyan sa unahan, mga commercial area, maging dito rin. So yung mga sasakyan lumulutang. So sa unahan ito ay Matina Balusong, no? So yun yung mga maraming namatay anong araw, 11 yung nakasapak ng sheriff si BP Sara, na dating mayor si BP Sara noon, no? Bali ito ang tulay na inaabangan talaga lagi. Ibig ko sabihin, under monitoring kapag may mga malakas na ulan, lalo't may bagyo. So kasi nag-overflow. So delikado. So yung portion na to dito binabaha, pero in fairness sa mga tao, pababa nito sa may Matina Playa, mayroon ng learnings, no? Mayroon na talagang pattern na kasi to, no, ng baha. Kumbaga palang floodway talaga siya. So kanina medyo nakaka-alarma, no, nakakatakot 'yun para sa mga taga rito nakatira malapit. Kasi ang CDRRMO Davao City, like mga 4 hours ago, monitor itong sa ilog na to at sinabi nilang dineclared nila as orange level or orange code. So green is safe level, ang yellow naman ay yun nga pataas. Tapos orange naman yung warning. So orange, tapos pala to, di ba orange, red code, no? So talagang siya critical and alarming, critical level. Pero ang nangyari nito ngayon, hindi na siya critical level, kundi nasa na siya, orange and subsiding. Very good. So ganyan naman talaga dito sa Davao City, bumabaha talaga dito, nag-overflow kapag sobrang napaka-volume talaga ng tubig na binuhos mula sa kalangitan doon sa may ibabaw, tapos bababayan dito. So syempre, kahit pa sabihin natin may mga flood control project dyan, may mga flood control project, kapal ng mga mga riprap, pero still pagka bubuhos talaga ng toniladang ulan doon sa kalangitan papuntang kabundukan, bababa rito. So itong streamway na to dito, hindi to sapat. Oo, yung lakit lawak nito, talagang magkakaroon ng overflowing. So hindi siya partida, wala pa tong mga baraang kanal, yung mga creek. So what more na lang kung meron pang bara, diba? So hindi na talaga overflow yung mangyayari, no? Marami talagang mga basta bahayan talaga maanod sa malakas na current. Pero dito, ang malakas na current sa portion na to dito, so ang mangyayari lang sa yung baha lang sa unahan sa mga portion na yan, dahil sa overflowing nga lang, di ba? So may mga nagsasabi talaga na kapag binabahaan Davao ay yun na nga, walang, dahil daw sa palpak na flood control project. So sasabihan ko kayo, at totoo lang, kung i-compare nyo ang baha sa Davao City sa ibang lugar sa Pilipinas, hindi nagkanda sira yung namin dito, flood control project, yung aming mga riprap. Ang daming baha nang dumaan dito, pero kita mo may mga may mga bakas ba dyan na nangatanggal, di ba? Meron bang bakas dyan ng substandard? Oo. Kickback? Wala. Ganda. Siya, solid. Kahit doon sa yung mga nung Lunes ba yon? Sabado pala. Di ba yung Sabado, yung sa vlog ko, na napakalakas yung ulan doon sa may Mount Talomo or Bundok Talomo. Sobrang laki nung tubig na binuhos para sa kalangitan, tapos yun napuno na yung dam, kaya nagpakawala rin sila. Kaya ayun, nag-overflow ang Talomo River. So at least tatlong barangay ang binaha, nag-overflow, pero walang namatay, in fairness, di ba? Tapos kinabukasan nung nag-subsides na, wala ka namang makikita ang mga riprap na nasisira, di ba? Yung talagang natuklap, walang ganun, kasi nga solid na paggagawa ng namin dito, ng aming flood control projects, yung mga refitment, riprap, mga ganyan. Tapos walang casualty. Samantala sa ibang lugar nga, minsan na nga natin yung Lucena City nga ni J. Suarez. Kahit walang ulan, kahit walang bagyo, di ba? Bumigay yung riprap. Siyempre milyones din yun, no? Kaya nga sila galit na galit sa mga Duterte, kasi sila yung may mga anomalya when it comes to flood control project scam. Talagang dami ng mga kickback. Pinera talaga yung dapat pang 100 million dapat na budget para sa mga revetment, mga riprap, mga flood control projects. So
ang ginawa nila parang nasa 10 million lang kasi yung 90 million wala na, kickback, bulsa na. Buhaya kasi, di ba? Kaya sila galit sa mga Duterte. Kasi alam nila na kapag kasi Sara Duterte maging presidente, talagang makukulong silang lahat. Kasi may ebidensya eh. Guilty sila. Oo. Hindi sila takot talaga sila maging presidente kasi nga mayroon silang pinagagawang hindi maganda. Ano pa nga pagnanakaw. Anyways, ito yun So, congratulations sa mga taga Matina Crossing. Congratulations sa mga taga Matina Aplaya. Kahit pa itong binabantayang kanina naka-red red code talaga to dito. So, alarming and critical level. Pero ito ngayon, orange na lang siya tsaka subsiding pa. O, di ba? Very good. Maganda kung ganun. Ayan so 51 billion pinaghahanap po ninyo. Andito naman, kita naman talaga sa mga riprap. Isa tsaka overflowing nga kasi matakin mo Kaya may kanta nga siya may kanta nga si Evidencil ba yun? Yung sa Sugar Free. There kuya, kumusta ka na dyan? Anong balita? Mainit ba dyan? Dito sa Pilipinas ay bumagyo. Kapag umulan, para bang lahat ng tubig sa mundo'y nandito. So, ibig sabihin nun, kapag umulan talaga, dito sa atin sa Pilipinas, walang ligtas ang Davao syempre sa ulan. Hindi na kami exempted dyan. O yan nga lang, ang maganda sa Davao City, super blessed kami dito. Hindi kami blessed sa baha. Hindi kami exempted nga, pero napakaswerte ho namin kasi hindi kami namamatay sa baha dito. Leptospirosis, may namatay dati. Kaibigan ko pa, kapitbahay namin dyan sa may bangka lang din. So, rest in peace sa kanya. Tumulong yun sa pagbubuhat ng mga namatay yung mga bangkay. So yun, siya, leptospirosis. Matagal yan, 2011, yun yung time na yung nakasapak ng sheriff si VP Sara Duterte na dating mayor pa siya sa Davao City. Sila nga, maraming thank you. Kuya matutulog na. So sana nagustuhan ho ninyo yung mga nagtataka dyan, nakakita or nakabasa sa post ng CDRRMO Davao City tungkol sa mga red warning signs. Dito sa Davao City marami kaming ilog streamlines sa may Bunawan River, meron kaming Lasang River. Meron, sana yan north part of Davao City. So tad kami ng dito. Ilog talaga. Sila nga Lasang River, tapos sa Bunawan River. Ano pang mga river? Yun lang ang alam ko doon sa may bandang norte. Tapos dito naman sa may south part, so ito na yun, Matina Crossing. Siyempre Bangkirohan muna. Ano ba tawag sa river dyan? Bangkirohan River, yun. Yung papuntang Bukana. Tapos dito na sa may ito crossing, Matina Crossing River. Tapos doon Talomo River, yung binaha nung Biyernes ng gabi hanggang sa madaling araw ng Sabado. Marami. At meron kaming meron ding Torrent River. So marami kami ditong mga binabantayan talaga every time na may malakas na ulan, bagyo, low pressure area. So under monitoring ang mga tulad namin dito, kasama na to. Mga river pala, ilog. So, diba? Isipin mo napakalaking niyan. At saka hindi lang to basta malawak, malaki. Ang lalim din itong ilog na ito. Pero yun nga, wala talagang ligtas kapag malakas yung marami yung binubuhos na tubig ulan sa kalangitan. So talagang mag-overflow. Lagpas pa dito sa tulay level. So yun nga, to the point na hindi makakadaan yung mga sasakyan, stranded. So that would be all. Thank you for watching and bye bye. Ingat sa lahat dyan. So yun lang pag may bagyo, may ulan, talagang manood sa mga updates ng CDRRMO.